Election lawyer Romulo Macalintal says there is no law that requires election candidates to complete a specific form for their statements of contributions and expenditures or SOSE. Macalintal adds this puts doubt in the legality of the COMELEC's order to some elected officials to step down from office. Macalintal also questions COMELEC's process of releasing the list in public first before sending notice to the officials regarding the matter. Para sa akin, ang dapat sana ay hindi sa mga DILG sumulat o kaya sa Kongreso, kundi sa individual candidates. Parang andun ang process ng yung tinatawag natin due process. Hindi naman sinasabing kailangan magkaroon ng prescribed form. Ang nagkagawa lamang ng form ang Commission on Elections. Kaya kung sakali man ngayon i-requirement ng COMELEC at wala naman sa batas, hindi naman yan na magiging dahilan para magkaroon kaagad ng vacation of the office. Ang sinasabi lamang sa batas, dapat magsabit ka ng itemized expenses and contributions received. Macalintal also says the issue is not as simple as paying the fine, as it may have repercussions on the elected official's political career. Dapat pag-aralang mabuti nung nasabi mga kandidato o mga elected officials, yung bang 2010 election, tama ang kanilang SOSE. Kasi kung mali noong 2010, at ngayon ay aamin nila na mali din sila sa 2013, dalawang pagkakamali na yan, at sa ilalim ng batas, kapag ikaw ay nagkaroon dalawang pagkakamali sa pagsasabit ng SOSE, it will mean a perpetual disqualification from holding public office. Ay, posible Kaya nga. huwag silang basta-basta sasabihin, ay hindi pala, ganun lang pala naman eh. Magsasabit lang pala ako ng form, tama lang, pupunta lang pala ako sa COMELEC, iparme lang pala naman ako. Ay hindi bale, magbumulta na lamang 1,000. Eh, pag nagmulta ka ng 1,000 ngayon, hindi mo nalaman na noong palang 2010 ay mali at na-discover ng COMELEC, eh, narang lugar yan na 2 beses ka nang lumabag sa batas at yan ay perpetual disqualification from holding public office. Kaya dapat pag-isipang mabuti ng nasabing mga nasa listahan, kayo ba ay susunod na mag-submit ng prescribed form at aaminin ninyo na kayo nagkamali at papayag kayong mag-fine ng 1,000 to 30,000? O ipaglalaban ninyo ang nasabing kautusan na iyan ay mali at labag sa due process?